Amen. Purihin ang Panginoon. Muli ho, magandang gabi at welcome po sa ating Time in the Word. At ang musika na inyong napakinggan ho ay mula sa Pianistang Kristiyano by our very own Brother Jem Gahete. And if you have not yet subscribed sa kanyang YouTube channel, i-search nyo lang ho Pianistang Kristiyano at makikita nyo ho doon. And almost weekly ay nag-a-upload ho ng bagong mga instrumental hymns ang ating kapatid at yun ho ay napakalaking blessing po sa atin. At muli ho, welcome po sa ating panahon na tayo makapag-aral lang salita ng Panginoon. Ako po si Brother Paul Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya ho sa atin na tayo ay merong ministry na kagaya ho nito. And also we are praising and rejoicing in the Lord sa pagkakataon na unti-unti tayo ho ay nagiging maluwag at unti-unti bumabalik na sa normalidad ng ating gawain ng pagsamba. At kung kayo ho ay mayroong mga questions or concerns about our worship service or in-person worship service, please feel free to contact me. Pwede ho kayo mag-message, mag-comment ho dito ho sa ating Facebook page or directly mag-message ho sa akin via Messenger. At kung meron man ho tayo nakakasama ho sa ating mga pag-aaral na ito na hindi pa ho nakakabisita sa ating bahay-sambahan, welcome po kayo. At nawa tayo ho ay magkasama-sama upang purihin at sambahin ang Panginoon. Bago tayo dumako sa atin hong lesson, ilan ho munang mga announcements and reminders. Una ho ay darating na. So ho, sa 30, this will be on Tuesday, ang conference sa Resurgence Conference, already not yet, a study of dispensationalism. At again, ay papakita ko isa ito sa mga paraan kung paano tingnan ang eschatology or future things. So kung kayo ay interesado dyan, it will be on November 30. Ito ho ay isang maghapon na conference from 9 a.m. to 5 p.m. There will be 6 speakers in total. So whatever time na kayo ho ay libre, if you can free the whole day, that will be good. At kung hindi man, you can tune in at atin hong ipopost ang link ho sa ating mga group chats and Facebook page and Facebook group upang kayo ho ay makadalo online sa konferensya ho na ito. So pag-pray ho natin at nawa ito ay gamitin ng Panginoon sa lalong ikakaunlad natin sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Now, ilan pa ho mga announcements ito ho sa atin hong church. Come this Sunday, 8:30 ang atin hong Sunday school, and then 10 a.m. ang ating worship service, 6 p.m. ang ating Sunday evening service. All of this are live stream through Facebook Live. Pero isang reminder muli sa ating mga kapatiran, hindi pangpalit ang live stream sa in-person worship. At again, kung kayo ho ay may kakayahan, lalo na kung kayo ay bakunado na, nawa tayo ho ay magsumikap na makarating sa bahay-sambahan. It is our obligation as believers. At again, tayo ho ay nawa masumpungan ng Panginoon sa pagtatapat sa bagay ho na yan. Now, if you're concerned, Brother Paul, pag Sunday morning, maraming towel, open pa rin ho ang ating church pag Sunday evening at meron tayo ng mga kapatiran na yun ang ginagawa ho na choice. So again, be here at ini-encourage ho natin. Again, we are still implementing yung ating health safe protocols. Nawa ay patuloy tayo ingatan ng Panginoon at masumpungan, nagtatapat nga ako sa bagay ho na ito. And then nais ko lang din hong i-plug at batiin ang akin hong mahal at napakagandang asawa, Sister Jonah Jose. And Tuesday also will be celebrating our 3rd year wedding anniversary. So I praise God sa asawang binigay niya sa akin at tunay aking nararamdaman at nakikita ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan niya. So please keep on praying for her safe pregnancy, and Lord willing, come January ay darating na ho yung aming ikalawang anak. So again, happy anniversary sa iyo, mahal ko, and I praise God for you.
Okay, with that, tayo ho ay dumako ho. Ilang mga prayer request nga ho pala. And speaking of prayer request, mamaya ho pagkatapos ng ating time in the Word, 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating online prayer meeting. And also, humihingi rin ng panalangin ang ating kapatid na si Brother Dave Paule. Huwag natin kalimutang ipag-pray. Maging ang ating kapatid na si Sister Ederlyn Liwag, ayan, ay naoperahan sa myoma and this week, so pag-pray ho natin yung kanyang recovery. Okay, with that, tayo ho ay dumako sa isang sandaling panalangin. Tayo ho tutuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming hinihiling. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa amin sa sandaling ito. Samahan mo kami. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag. At kagaya ng panalangin ng mga awit, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan, mula sa iyong salita. Lord, hindi nawa ang ideya ng tao o ng grupo o hindi nawa ang aming preference o kung hindi nawa ko ano ang masarap sa amin, kundi ang katotohanan mo ang patuloy na makita at dito kami sumunod, magpailalim. Ama, amin pong hinihiling na tulungan mo kami. Ako bilang tagapagturo at bawat isang tagapakinig, gabayan mo po kami. Lord, amin din pong hinihiling na ikaw pong sumihasat sa amin sa anumang kasalanan na gawa namin laban sa iyo, sa anumang kakulangan namin sa gawain ng kabanalan, anumang kakulangan ng aming pagmamahal sa iyo. Tawarin mo po kami, O Diyos. Muli, gamitin mo ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian. Gamitin mo rin ito, O Diyos. Ubin mo sa pagkaligtas ng marami pang mga kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Again, this is our study about soteriology, the doctrine of salvation. And this is lesson number 31. And particularly, ang ating bibigyang pansin ay ito na. With regards to application of salvation ay yung conversion. Yung pagkonverte ng isang tao. And we're not talking about conversion from one religion to another. No, kundi yung ating conversion mula sa hindi pananampalataya patungo sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, reviewin ho muna natin. We studied about depravity. We studied about God's election unto salvation. We looked at the truth ng effectual call at yung kaakibat nito na external call. And then we studied about and we finished about regeneration last time sa atin hong time in the Word. Now, we borrowed this definition from Matthew Barrett. At ulitin ko lang ho, regeneration is the sovereign work of God, the Holy Spirit, of granting spiritual life to each Christian, raising them from the dead so that they are now able to repent and trust in Christ as a new creation. This is not a work in which man contributes, but is a work of God alone. Much as an infant receives no credit for being born, man receives no glory for being regenerated by God. At gusto ko lang diinin yun. This is the work of God alone. And sad to say, ay madamin ang regeneration or pagiging born, o pagka-born again, rebirth, or spiritual birth sa iba ay it has become really the work of man, attributed to man, to man's will, to man's decision. And as we will see at we have seen na hindi yun po ang katotohanan. Components of regeneration, we have looked at it is the work of the Holy Spirit, gawain ito ng banal na Espiritu, malinaw sa John 3:8. It involves the illumination of the mind, pagbibigay liwanag sa kaisipan ng tao, at dito inihalimbawa ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 4:6, ang Diyos ang nagbigay liwanag kung paanong siya ay nag-utos, let there be light sa Genesis 1, ay ganun din God actively shined light upang makita natin, makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Number 3, enabling of spiritual capacity. So, hindi lamang, yes, ito'y gawa ng banal na spirito, ito'y pagbibigay liwanag, hindi lang yun, kundi ito'y pagbibigay din ng kakayahan. And it is very clear dito sa sinabi ni Jesus sa John 6:65, and he said, "Therefore said I unto you that no man can come unto me." So malinaw, man has no capacity, no spiritual capacity na lumapit manampalataya sa ating Panginoong Jesus, at ang only exemption ay manggagaling sa Diyos, except it were given unto him of my Father. So the capacity to come to Christ ay galing po sa Diyos, and it is through regeneration. Anong punto? Regeneration is the giving of life or renewed ability to spiritual capacity of man who was disabled by sin. So kung naalala nyo yung ating pag-aaral sa total depravity, ang sagot doon ay ang regeneration. Dahil ganun katindi ang epekto ng kasalanan, hindi ito pwedeng solusyonan ng tao, ng manggagaling sa taong solusyon, kung hindi ito ay galing at gawa ng Panginoon. Well, ilang wrong beliefs about regeneration. We have studied about baptismal regeneration. Isa sa mga malaking grupo ng relihiyon na naniniwala dito is ang Roman Catholic Church. Basahin ko na lang ho itong naka-highlight. Through baptism, we are freed from sin and reborn as sons of God, and we become members of Christ. So again, they are pertaining here sa water baptism. So this is an official teaching ng Roman Catholic Church. Pero malinaw sa salita ng Panginoon, it is the work of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit. Decisional regeneration, and sad to say, ito yun naman yung talamak sa maraming mga evangelical churches. Anong konsepto? The second birth is the result of a decision or act of faith, repentance, or prayer. O anumang mga san man ikinakabit yung regeneration. Yung iba, ikinakabit ang pagiging born again sa exercise ng will or decision or faith. O yun namang iba, ikinakabit yung pagiging born again sa acceptance, or madalas yun ay equivalent sa prayer of acceptance or sinner's prayer. Doon nila ikinakabit ito, itinutungtong ang kapanganakang muli. At pinag-aralan natin na ito ay madalas nanggagaling sa misinterpretation ng John 1:12 at nako-confuse yung katotohanan ng adoption and regeneration. Now, these two truths, adoption and regeneration, are parehong katotohanan na may kinalaman sa ating kaligtasan. At tignan lang natin ulit mabilis. So John 1:12 ang sabi, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." And as I've shared to you last Wednesday sa ating time in the Word, sabi ko, ako mismo, ganito ko nauunawaan at ginagamit itong talata na ito noon. Kapag tinanggap mo si Jesus, that is, kapag nanampalataya ka kay Jesus, at madalas ini-equate yan kapag tinanggap mo siya, and that means sumunod ka dun sa panalangin, ikaw ngayon ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos, at ang i-equate niyan, ikaw ngayon ay na-born again na. So madalas doon, so nakita natin last time na ito ho ay hindi tama. John made it clear that regeneration is not based upon the exercise of man's will. So verse 13, ang sabi, which were born. Sino yung were born? Sino yung mga ipinanganak? Well, sila na mga tumanggap kay Jesus. So makikita natin na iba, magkahiwalay, distinct itong pagkapanganak, at distinct yung nangyaring binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At ito daw, mga binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos, as I understand it, that is adoption, born thou not of blood or of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.
So ano makikita natin? Conclusion, verse 12 speaks of adoption as the result of faith in Christ. At pupunta ho tayo doon sa mga blessings of salvation. And then sa verse 13 traces it back to the begetting act of God in regeneration. So ito'y dalawang magkaiba. So verse 12 pertains to adoption, verse 13 pertains to regeneration o kapanganakang muli, at malinaw, it is solely the work and the will of God involved pagdating sa regeneration. Point, regeneration is the divine act of God which enables a person to exercise faith and be adopted in the family of God. So kung ano natin, ano mauuna? Well, mauuna ang regeneration. At yun nga yung pupuntahan natin, ano ho? Mamaya makikita natin. So ipresenta lang natin from the scripture, John 5:1 is ito, 1 John 5:1 is ito, sumaktitin natin last Wednesday. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Ay ipinanganak ng Diyos. Hindi will be, hindi sino mang sumampalataya ay ipapanganak ng Diyos. That's not the statement here. Kundi ang mga sumasampalataya ay ipinanganak ng Diyos. So the pattern here of similar statements ni John is not causal but evidential. Makikita natin dito sa 1 John, ang binibigyang punto dito ay ebidensya ng pagiging totoong Kristiyano. At dito, ebidensya ng pagiging totoong ipinanganak ng Diyos. Ang ebidensya nun ay ano? Sila'y sumasampalataya. And take note, yung word na believe it is in the present tense. That is, they believe and continue to believe in Jesus that He is the Christ, na siya nga ang Kristo. So, ang dulot or magiging resulta ng tunay na kapanganakan muli ng Diyos ay isang tunay na pananampalataya na nagpe-persevere, nagpapatuloy. So, yun yung pinupunto rito ni John. So, ang cause ay yung kapag kapanganak ng muli at ang evidence ay yung pananampalataya kay Kristo. The evidence that a person is truly born again is that he believes that Jesus is the Christ. Siya ay sumasampalataya na si Jesus ang Kristo. So, sa akin, this settles yung question na chicken or egg, alin ang nauna. So, malinaw sang ayon dito, regeneration precedes faith. So, nauuna yung kapanganakang muli bago ang pagsampalataya, dahil ang kapanganakang muli ang nagbibigay kakayahan sa tao upang siya ay sumampalataya, at pag siya'y sumampalataya kay Kristo, siya'y naaampon o inaampon sa pamilya ng Panginoon. Sabi nga ako ni Wayne Grudem, as we have read last Wednesday, the idea that regeneration come before saving faith is not always understood by many evangelicals today. Again, today, 300-400 years ago, ito yung ang madalas sa paniniwala ng mga Kristiyano is this: regeneration precedes faith. Pero ngayon hindi ito ang sikat. Ang sikat ay faith precedes regeneration. Sometimes people will even say something like, if you believe in Christ as your Savior, then that is after you believe, you will be born again. At kasi gaya nga ho no sinabi ko sa inyo sa John 1:12, ganun ko nauunawaan dati. But Scripture itself never says anything like that. That's a good point. Ano? Walang ginasabing gano'n ang salita ng Panginoon. This new birth is viewed by Scripture as something God does, again, gawa lang ng Panginoon, within us in order to enable us to believe. So, ito'y ginawa ng Panginoon upang tayo ay bigyan kakayahan na manampalataya. So regeneration is God's remedy to man's spiritual deadness or total depravity. Man who does not want to is made willing, and man who is not able to is enabled. At kung naalala nyo, isa sa mga objections na sinagot natin last Wednesday ay yun daw, mga taong ayaw, pinipilit kasi pinili. Hindi. They are made willing by regeneration. Yun naman daw mga taong gusto, hindi pinapapasok kasi hindi pinili. Again, that is not biblical dahil walang taong may gusto, sabi ng salita ng Diyos, walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa.
At ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 37, sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya ipagkakaila. Pero yung bago, yung sinabi, well, lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay lalapit. So again, those twin truths ay hindi pwedeng itanggi. So again, ang sagot sa depravity ng tao ay ang kapanganakang muli na gawa lamang ng Panginoon base sa kalooban ng Panginoon, hindi sa tao. Now, pagkatapos nito, yung application naman ng salvation sa eksperyensya o karanasan ng tao. And this is conversion. Conversion. Acts 15 verse 30. Dito sa Acts 15, actually merong problema at merong lumalabas, merong pagpilipit ng ebanghelyong nangyayari sa verse 1 and 2, and then hindi magkasundo sila Pablo at si Barnabas at yung mga galing sa Jerusalem, at ang ginawa, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenice and Samaria, and anong ginawa nila? Declaring the conversion of the Gentiles. And they caused great joy unto all the brethren. So, ginamit ito, itong word na ito na conversion. Sa Greek is the Greek word epistrope, na ang ibig sabihin is reversion, to reverse, or a turning toward, or a turning about. Pagpihit, pag-ikot, or isa pang madalas na ginagamit ay yung pagbabago. Nagbago kasi nagbago ng direksyon kasi pumihit at umikot. So that is from being unbelievers, they turned about to become believers of Christ. So Gentiles became believers. Ito yung pinoproklama nila Apostol Pablo at ni Barnabas, at nagdulot ito ng malaking kagalakan sa mga mananampalataya. Now, tignan lang natin muna, merong current problem, merong kasalukuyang problema patungkol sa conversion. At yung ilang mga bagay ho dito ay natalakay na natin noon sa atin hong pag-aaral sa atin hong evangelism or biblical evangelism, kaya magiging pamilyar na ito sa iba. Pero merong current problem. In the current practice of evangelism, conversion is reduced to decisionism. And this is a very dangerous problem. Na ang sa kasalukuyan na paghahayag ng ebanghelyo, gawain upang ang kaligtasan ay maiparating sa iba, ay ito ay nireduced or ginawa na decisionistic na lamang. Now, anong ibig sabihin nito? Para naman dun sa mga hindi natin nakasama last time sa ating pag-aaral sa biblical evangelism. Well, many have followed a prescribed prayer, walked the aisle, raised the hand, came to the altar, or signed a card, and even converted to a Christian denomination, and have equated all this as genuine conversion. And I have seen this, nakita ko ito, ganito ang kalagayan na ginagalawan ko dati, na ang main goal ng preacher ay madaming kamaya ang tumaas. Ang main goal ng preacher ay marami ang lumapit sa altar. Ang main goal ng evangelist ay maraming sumunod sa prayer. At I have encountered na mga evangelist na ayaw nila yung mahinang prayer. Dapat lahat vocal, malakas, sumunod doon sa panalangin idinidikta. At pagkatapos na mapasunod ang mga tao sa panalangin, lumapit sila sa altar, taas sila ng kamay, and done all this, i-equate na, they got converted. Or hindi na masyadong ginagamit yung salitang converted ngayon. Mas madalas ginagamit, they got saved. Na-saved na sila. Ano magiging report? Kaya pagkatapos ng soul winning, pagkatapos ng mga evangelistic crusades noon, ang report ay 20, 30, 400, 600, even 1,000 plus people
And hinighlight ko itong word na ito sapagkat ito yung narinig, got saved. They got saved. Ligtas na sila. Nire-report na 20, 30, ilang daan, libo ang naligtas. So, tinuturing nila ito as genuine conversion. Well, in reality, 20, 30, 400, 600, or 1,000 plus people went forward. Lumapit sa altar. At hindi ko nasaksihan personally, pero kwento sa akin ng ilang mga nahandoon personally, ay isang malaking crusade ang ginanap sa Maynila at maraming tao ang nag-forward. Bakit? Kasi yung mga relief na pinamigay ay nasa harap. May libreng bigas, but hindi ka magpo-forward. And they reported thousands accepted the Lord Jesus Christ. They raised their hand. Thousands or hundreds followed the dictated prayer. Ba't nga naman hindi susunod? Sabi nung nakatayo sa harap, hanggat di kayo sumusunod sa panalangin, hindi matatapos. Eh di sumunod na lang. I've heard those. Talagang pinupuwersa ang mga tao. Naka-attend ako. Brings up memories. Naka-attend ako sa isang youth camp kung saan yung mga ngaral, foreigner yung mga ngaral, at hindi daw siya titigil hanggat hindi lahat ay nagfo-forward. At nandun ako sa may upuan ko, hindi ako nagfo-forward. Kulang na lang ay pangalanan ako, ikaw na dyan sa upuan mo, ba't hindi ka pa rin nagfo-forward? Sige, lapit na lang ako para matapos na. Ay, naku po. Pero napakadelikado dahil nag-forward, dahil sumunod sa panalangin, dahil nagtaas ng kamay, binibilang agad at ginagaransya agad na sila ay naligtas. Ito yung form ng sinasabi ng iba na decisionism, o iba tawag dito easy believism. So, napaka-delikado. Note, now, let me be fair. We're not saying that there are no true conversions in those events. Natin sinasabing walang totoong naliligtas as long as the gospel or the true gospel is proclaimed. Hanggat ang totoong ebanghelyo ay naipapangaral, pwedeng may maligtas. But sabi nga ho ni Paul Washer, not because of, but in spite of those na mga aktibidad na but the claims based on unbiblical methods are highly doubtful. Unbiblical methods. Sabi nga ho nung isang, hindi ko maalala kung narinig ko o nabasa ko, sabi niya, hindi ka ba kinakabahan na ang mga methods na ito ay wala sa Bible? Raising ng hands, coming forward to the altar, pray this prayer after me. Ayun, sabi niya, hindi ka ba kinakabahan na itong mga methods na ito na ginagamit ng maraming mga churches ay wala sa Bible? Now, again, hindi natin sinasabing walang nasasave. Ako mismo, sa biyaya ng Panginoon, sa kahabagan ng Diyos ay naligtas in the context ng isang ministry na ganun ang approach sa evangelism. As I've said, as long as the true gospel is proclaimed, pwedeng may maligtas. Well, ganun naman pala, Brother Paul, pwede palang may maligtas. What's the problem? Well, the problem is this. This practice often lead to false conversions. Itong parent problem ng decisionism, itong easy believism, often leads to false conversions, false gospels. Again, hindi lang Baptists, hindi lang mga evangelical churches, even charismatics, even prosperity gospel preachers ay ginagamit ito. Kung yung babalikan way back sa atin hong pag-aaral ng biblical evangelism, you remember Joel Austin? Tuwing pagkatapos ng preaching, papasunurin ang mga tao sa panalangin without presentation of the gospel. Walang presentasyon ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo para bayaran ang mga kasalanan. Walang ganun. Basta sumunod ka lang sa panalangin at sasabihin niya, folks, if you pray that prayer, we believe that you got born again. Again, hindi lamang mga true gospel proclaimers, but even false gospel proclaimers. They proclaim miracles, healing, feeling, self-esteem. Make Jesus your best friend.
by accepting Him and others. And also false gospels ang pinapresent. False response, as we have said, unbiblical response. External acts often replaces true repentance and faith. Hindi na tinatawag ang mga taong magsisi at manampalataya, tinatawag na lang ang mga taong lumapit sa altar. Hindi na hindi na hindi na sinisikap ang mga tao ay maunawaan ng ebanghelyo at manampalataya kay Kristo. Ang pagsisikap ay ang mga tao mapasunod sa panalangin. And I've seen this. At ganun ako dati. False assurance. False assurance. Assurance of salvation often comes from the soul winner and not the testimony of the Holy Spirit. At isa to sa mga napakalaking panganib. At sabi nga ho ng maraming mga pastor sa Amerika, that's why more than half ng Amerikano ay nagke-claim to be Christians, evangelical Christians. Pero pag tinignan mo ang kalagayan ng mga churches at mga nagpapakilalang Kristiyano yun ay napakalayo sa larawan ng Kristiyano sang-ayon sa salita ho ng Panginoon. Why? Because one day, sumunod sila sa panalangin at ang sabi ng pastor, kayo'y born again na, ligtas na kayo kahit anong mangyari. False assurance. Ang nagbibigay ng assurance, ang isa sa mga pangunahing nagbibigay ng assurance sa Kristiyano ay ang banal na Spirit. Romans 8 verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. It is the Holy Spirit's ministry to bear witness. Siya ang magpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. At madalas, yung soul winner ang gumagawa nito ngayon. Sumunod ka sa panalangin, tinanggap mo si Jesus, ngayon, anak ka na ng Diyos. Kahit anong mangyari, anak ka na ng Diyos. This is the ministry of the Holy Spirit, not the soul winner. False assurance, at ito yung madalas na nasasabi, at again, alam ko ito, sinasabi ko ito dati. Because you accepted Jesus, dahil tinanggap mo si Jesus, and kadalasan yung pagtanggap na yon hindi dahil sumampalataya, kundi dahil sumunod ka sa panalangin, you are now a child of God. You've been born again. You have eternal life, and whatever happens when you die, you'll go to heaven. Alam ko ito, as I've said, ganito ko. Ito mismo yung sinasabi ko dati. Ngayon, pagkatapos mag-pray, sabihin ko, sino yung tinanggap mo? Tinanggap mo si Jesus, di ba? Dahil tinanggap mo ngayon si Jesus, sabi ng Biblia, ikaw ay may karapatan ng maging anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ikaw ngayon ay pinanganak na muli. Born again ka na. At sabi ni Kristo, ikaw ay hindi na mapapahamak. Meron ka ng buhay na walang hanggan. At anuman ang mangyari, anumang oras na ikaw ay mamatay, sa langit ka pupunta. These are my own words dati. Now, again, kung totoong tinanggap si Jesus, kung totoong sumampalataya sa Ebanghelyo, yes, they are saved. Purihin ng Panginoon. Pero naunang-una yung pagiging born again nila bago sila sumampalataya. Pero madalas itong pagtanggap kay Jesus, saan nakakapit, saan nakabase, doon sa desisyon na ginawa nila, doon sa action na ginawa nila, doon sa prayer na sinunod. Again, sinabi ko ito noon, the power of God unto salvation is not the sinner's prayer. The power of God unto salvation is the gospel of our Lord Jesus Christ. And let us be very, very careful na ito ay mapagpalit. Number next. Brother Paul, kapag ang isang tao sinaran ko ng gospel, ano yung magandang sabihin sa kanya? Well, siguro itong pangalawa. And I will begin with this word, if. Dahil hindi ko nababasa ang puso. Sangayon sa Biblia, if you truly repented and believed the gospel, believe that Jesus is the Christ, believe yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. According to the scriptures, the Bible said you have eternal life and you will never perish. If. At siya nakakalam kung totoo yun o hindi. That's the best that we can do. Hindi yung gagarantiyahan, dahil sumunod ka sa panalangin, save ka na. At marami. Naalala ko kwento ng isang mananampalataya sa akin
Tinanong niya daw yung isang taong matagal na, isang lola sa church, matagal nang nasa church, isang lola. At in-interview niya patungkol sa salvation, sa kaligtasan niya. At ang sabi ng lola, save daw siya kasi tinanggap niya daw si Jesus. Pagkatapos ng ilang pang mga pag-uusap, yung conversation habang nag-extend pa ng kaunti, lumalabas yung ibig sabihin niyang pagtanggap kay Jesus kasi sumunod siya sa panalangin. Following a dictated prayer never saves anyone. Nung nagtanong yung Philippian jailer, what must I do to be saved? Hindi naman sinabi ni Pablo, pray this prayer after me and you shall be saved. Ano? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, I'm not against prayer. Kung gusto manalangin, kung may nilid mo sa panalangin, it's okay. Pero kung doon ikakabit yung i-equate yung conversion, itong decisionism, easy-believism na ito, it is very, very dangerous. Conversion. Well, anong significance ng conversion? Balik tayo, ano? Tingnan natin yung mali, yung current dangerous situation. Dininan ko lang ho sapagkat maraming mga churches ganito ang kalagayan. When it comes to true biblical conversion, anong significance nito? Well, conversion is the turning point in the application of salvation blessing on the level of human experience. Kaya yung sinabi ko ho kanina, itong conversion, ito na yung may experience na natin in ourselves, mararanasan natin itong gawa ng Diyos na kaligtasan, ano? It is the turning point na na-apply talaga yung kaligtasan na ito sa atin in a human level experience. Point, the previous parts of application of salvation come to conscious realization at this point. Ano? Dito magkakaroon ng conscious realization. Doon natin malalaman, makikita, let's use the word, makaramdaman yung kaligtasan na meron tayo when we are converted to Christ. When we really repented and believed. Ano ho? So, again, ito yung isa sa mga mahalaga dito. This is the human experience na yung application ng salvation sa atin. Definition. Let's define this conversion. Sabi ni Wayne Grudem, conversion is our willing response to the gospel call. Now, take note. Paano naging willing? Regeneration na nangyari. Dahil because of regeneration, now He is willing. So it's our willing response to the gospel call in which we sincerely repent of sins and place our trust or faith in Christ for salvation. So ito yung conversion daw ay yung ating kusang loob na tugon sa panawagan ng ebanghelyo at kasama din dyan yung effective call ng Panginoon na kung saan tayo ay tunay na nagsisi sa kasalanan at totoong nagbigay, naglagay ng tiwala natin, pananampalataya natin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo para sa kaligtasan. Ano? It does not matter which one we discuss first. Sabi ni Wayne Grudem, repentance or faith. Ano ba yung nauna dyan? Repentance or faith. It doesn't matter. For neither one can occur without the other and they must occur together when true conversion takes place. Maganda yung ginawang point dito ni Wayne Grudem. At kagaya na makikita natin as we go on sa ating pag-aaral, itong repentance and faith are two sides of one coin called conversion. When it comes to conversion, meron dalawang side. Nandun yung pagsisisi at nandun din yung pananampalataya as we shall see tonight. Titingnan natin yung isa and that is repentance. It doesn't mean na ito yung mauuna pero laging kasama ito at hindi mapaghihiwalay. Necessity of repentance unto salvation. Now, note lang, there are those who deny the necessity of repentance for salvation. May nagde-deny nito. Hindi kailangan. Ang kailangan lang daw manampalataya. At madalas, ang ibig sabihin nila doon, ang kailangan lang ay, mental assent. Pag-agree lang ba? Oo, sige, naniniwala ako. Basta maniwala ka lang. At yung iba, ang kailangan lang, sumunod lang sa panalangin. Hindi daw kailangan ng repentance. At inaan nila na ang repentance ay work. At kapag sinabi daw na kailangan ng repentance, ay hinahaluan na ng work. Ang grace, therefore, hindi ito yung, hindi din daw by grace ang nagiging salvation. So, we beg to differ. As we will see, passage after passage, nagdidiin
ng repentance at yung bahagi nito at presensya nito sa tunay na conversion at pagkaligtas. Ano? So, meron mga nagde-deny nito at one way or another may encountering ho ito kapag nagbabasa kayo, nakikinig. Ano ho? Well, let's go to passages. Hindi yung opinion ko at opinion ng iba, kung hindi anong sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Matthew 9 verse 13, "But go ye and learn what I meant." This is Jesus Christ speaking. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. I call sinners to repentance. At hindi natin ito pwedeng ihiwalay na sinabi ni Jesus, "Come unto me, all that you labor and heavy laden, and I will give you rest." Again, tinatawag sila naman ng palataya, pero tinatawag din sila sa pagsisisi. So, hindi ito pwedeng paghiwalayin. Sa Acts 11 verse 18, "When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then had God also to the Gentiles granted what? Repentance unto life." Ano nangyari dito? Sa Acts chapter 10, nag-preach si Pedro sa sangbahayan ni Cornelio. At ang mga Hudyo, ang Hudyo, paano masasabihin? Ang pagtungo ng isang Hudyo sa bahay ng isang hentil at lalo na yung makikisalo ka sa kanila, it's a no-no. It's a big no-no. At naging malaking skandalo ito. So, nung nabalitaan nila na itong si Pedro pumunta sa hentil, pinangaral ang ebanghelyo sa kanila, at ito yung sinabi ng patotoo si Pedro na sila ay kagaya ng mga Hudyo na naligtas, ay tinanggap nila ang banal na Espiritu. Rin mga nahintil na ito na sumampalataya kay Kristo, tinanggap din nila ang banal na Espiritu. At nung narinig nila ito, ang sabi nito, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. And that word life here is not just pertaining to, mortal life. Ang binapatungkulan nito is eternal life, that is unto salvation, repentance unto salvation. Acts 20 verse 20. "And how I kept back nothing that was profitable unto you." This is Apostle Paul. Ito yung kanyang farewell speech sa mga pastor na taga Ephesus. Yeah. "And have taught you publicly and from house to house." Verse 21, "Testifying both to the Jews and also to the Greeks." Ano yung pinapangaral niya to the Jews and also to the Greeks? So this is not a special message to one group and another message sa ibang group. No. Sa Jews and sa Greeks, ito yung aming ipinapangaral. Same. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ito yung buong pangangaral, particularly ng Ebanghelyo. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Acts 26 verse 20, "But showed first unto them at Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance." So again, narito muli si Apostol Pablo. Ito yung kanilang ipinapangaral. Ito yung kanyang daladala. They should repent and turn to God and do works meet for repentance. Madalas na sinasabi nitong mga nagde-deny ng repentance ay necessity for salvation. Ang sabi nila, ang repentance basta change of mind lang. Magbago ka lang ng isip mula sa hindi pananampalataya, hindi paniniwala towards sa pananampalataya o paniniwala. So yun lang daw, change of mind. Well, dito ang sabi, they should repent and turn to God, and yun daw, repentance na yun ay hinahamon yung mga Gentiles na ito na do works meet for repentance. Yung gawa na karapat-dapat doon sa pagsisisi na yun. Now, hindi yung works meet for repentance na nagliligtas,
Pero pinupunto ko lang ho dito ay yung repentance na sinasabi ng mga apostol ay hindi lang basta change of mind from one held truth, previously held truth to a new one. Hindi lang yun. Kung hindi, nahandun talaga, nagdudulot ito ng pagbabago ng buhay. So it's a repentance from sin na tinutukoy. Acts 2 verse 4, sabi ni Pablo, or despises thou the riches of the goodness and forbearance of the long suffering? Yung kabutihan at pagtitimpi ng Panginoon, pasensya ng Panginoon, iwawalang bahala mo ba? Sabi ni Pablo, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Naalala niyo yung pinag-aralan natin patungkol sa election, itong word na all na ito, at yun yung word na usward, at sino yung usward na tinutukoy, and those are the elect. But ang punto ko dito ay all should come to repentance. At ang unavoidable implication to repentance unto salvation will result to salvation. So yes, repentance is a necessity for salvation. So note, in these passages, repentance is used almost synonymous to or with faith and salvation. So makikita ho natin dito lang sa 2 Peter 3:9, yung word na repentance ay ginamit, all should come to faith. Synonymous dun sa faith. At kaya nga sinabi ni Wayne Grudem kanina, ang totoong conversion sa Bible, pag from unbelieving to believing, from non-Christian to Christian, ay laging magkasama ito, faith and repentance. Hindi pwedeng paghiwalayin. At ganun siya tinitignan ng Biblia. Hindi faith then ligtas, then repentance will come later as you grow. No. Kung hindi faith and repentance, naligtas, and then he will live a life of sanctification, continuously repenting of sin. Yun yung buhay ng totoong Kristiyano. Definition ng repentance, from Wayne Grudem, repentance is a heartfelt sorrow for sin, a renouncing of it, and a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. Ito yung larawan ng biblical repentance. Hindi lang ito, No, it is a heartfelt sorrow for sin, a renouncing of it, and a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. Now, take note, ang sinabi ho dito, sincere commitment to forsake. Hindi ibig sabihin ng repentance is a perfect forsaking of sin or sinlessness, perfect sinlessness, no? Kung hindi na doon yung commitment na iiwan at lalabanan ang kasalanan. Sabi ni Sam Storms, true Christian repentance involves a heartfelt conviction of sin, a contrition over the offense to God. Ito yung isang magandang kaya ko sinama itong definition ni Sam Storm, a contrition over the offense to God. Hindi lang basta dahil yung kasalanan mo ay may masamang magiging resulta sa iyo kung hindi nakita mo ang iyong kasalanan ay offense laban sa Panginoon. At turning away from sinful way of life and turning towards a God-honoring way of life. And Lord willing, next week, Wednesday, tignan natin sa 2 Corinthians na mayroong passage doon na sinabi si Apostol Pablo na makikita natin bakit ganito yung definition ng repentance. Sabi ng Westminster Shorter Catechism, and this is a question and answer format, at actually nakadesign ito for the learning of children. So magandang gamitin ito para turuan ng mga bata. Question number 87. What is repentance unto life? Answer: repentance unto life is a saving grace whereby a sinner, out of a true sense of his sin and apprehension of the mercy of God in Christ, gusto ko lang bigyang diin,
a true sense, not a perfect sense. Hindi kailangan ng perpektong pagkaunawa, kung hindi totoo na pagkaunawa. A true sense of his sin and apprehension of the mercy of God in Christ doth with grief and hatred of his sin turn from it unto God with full purpose of and endeavor after new obedience. So medyo mahaba na mga salita, pero makikita natin diyan merong mga common denominator itong definition ng repentance unto life or tunay na Christian repentance. Makilala niya yung kanyang kasalanan at siya'y pag-iwan sa kanyang kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, at pagkakaroon ng commitment sa biyaya ng Panginoon na magsumikap sa kabanalan. Sad to say, sa maraming mga evangelism ngayon, ang repentance nila, kinikilala mo bang ikaw may kasalanan? Opo. Ayun na yun. Yun na yun. That's far from repentance that represents the scripture. Warning. This is a theme. The theme of repentance. This is a theme that is either absent or severely reduced in current evangelism or preaching of the gospel. So, isang magandang paalala at isang babala ho ito sa maraming mga taga-pangaral. Itong panawagan at mensahe ng pagsisisi ay kung hindi man severely reduced, ay altogether absent. Wala na. Hindi na ipinapangaral. Hindi na tinatawag ang mga taong magsisi. Hindi ba sinabi ni Jesus, liban na kayo magsisi, kayo ay mapapahamak? So muli, nandoon ang malaking kakulangan ng pangangaral patungkol sa o pagtawag sa mga tao sa pagsisisi. Ang sasabihin nila, it's too offensive. Pag tinawag mo ang tao magsisi, masyadong offensive yun. Pag pinakita mo sila yung makasalanan, ay masyadong baka ma-turn off sila. Again, lahat ng tao ay mata-turn off liban na kumilos ang banal na spirito. Ang trabaho natin ay maging faithful sa katotohanan. Now, ang trabaho natin ay hindi mag-add ng offense. Naalala niyo ho sa ating evangelism, we need not to be offensive sa ating paraan, pero we need to be faithful sa ating mensahe. So let us be very careful dito. You don't need to tell people that they are sinners. They already know it. Ito ay may quotation mark sapagkat narinig ko ito mismo mula. Hindi ko lang maalala kung sino. Isang sikat na mangangaral, mega church. At ang sabi niya, hindi mo kailangang sabihin ng mga tao ay makasalanan kasi alam na nila. Alam ba nila? Kung sabihin nila, hindi sila perfecto. Amin nila, oo, nagkakamali, nagkakasala sila. Pero ang tingin pa rin nila sa kanilang sarili ay okay. Okay. Repentance from sin in many evangelical practices is merely acknowledging oneself for being a sinner. As I've said, ito ngayon yung madalas na approach pagdating sa soul winning. Inaamin mo bang ikaw ay makasalanan? Opo. That's it. At walang pagkamuhi sa kasalanan, walang acknowledgement at pagka-apprehend, pagka-alam na ito ay offense laban sa Diyos, kaya siya nasa delikadong kalagayan, kaya siya nasa ilalim ng hatol at puot ng Diyos. And by the way, dito tayo matatapos. A good example is Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20. Anong effort, anong nilabor ni Apostol Pablo dito? To show the utter sinfulness and guilt of all men before God. Yun yung nilabor ni Apostol Pablo. Yung naalala sa ating biblical evangelism, sabi ni Jesus, ang walang sakit hindi nangangailangan ng manggagamot. Kaya nga ho, isa sa mga approach natin sa evangelism, baka ang unang-una natin kailangan gawin ay ipakilala at ipakita sa kanila ang kanilang totoong spiritual na kalagayan. At sila ay nasa ilalim ng puot at hatol ng Panginoon. Kaya kailangan nila ng kaligtasan dahil ang kasalanan ay offensive sa Diyos. So, at tatawagin sila sa pagsisisi. At doon sila magsisisi at sasampalataya
sa ating Panginoong Jesucristo. So, is repentance a necessity for salvation? Sangayon ho sa mga talata sa Biblia na ating nakita at kinonsidera, yes and yes. And sad to say, ito ho ay nawawala na sa pangangaral ng maraming mga iglesia. Nawa tayo ay patuloy na masumpungan ng Panginoon, nagtatapat sa katotohanan na ito. Patuloy na tawagin ang mga tao na magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So with that, nais ko lang kunin ang panahon na ito. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ba'y nagsisi na at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus? I'm not asking kung sumunod ka na ba sa prayer. Madaming gumawa nun. At I'm asking is this, ikaw ba ay totoong nagsisi na at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kung hindi pa, bakit hindi ngayon? Bakit hindi ka magsisi ngayon at sumampalataya kay Jesus? Manampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus. Siya'y namatay para bayaran ang iyong mga kasalanan at muling nabuhay para magbigay ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi merong buhay na walang hanggan. Nawa, tunay kang sumampalataya. Nawa, tunay kang nagsisi sa iyong mga kasalanan. With that, tayo po ay magtatapos at tingnan ko lang ho, baka meron ho may mga questions sa atin hong comment section sa ating Facebook page. Okay, so meron ho tayong, unahin ko lang ho itong dito sa text ho natin. Ano? Hindi ba bahagi ng born again ang pagsampalataya kundi resulta? Kaya may participation daw ang tao sa sumampalataya siya, ganun ba? Linawin ko lang ho, ang pagsampalataya ay resulta ng pagiging born again as we have seen sa 1 John 5 verse 1. So walang bahagi ang tao sa regeneration. At yung pananampalataya, as we have seen at we will see also, galing din mismo sa ating Panginoon. Yes, tayo ang nag-exercise, tayo ang sumasampalataya, pero ito ay galing at bigay ng ating Panginoon. So yes, regeneration muna, at ang ebidensya ng tunay na pangapangalakang muli ay yung pananampalataya at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. To have true faith is to accept being a sinner needing a savior. Is this not repentance yet? Kailangan bang literal praying, asking forgiveness as the repentance? Again, hindi ho natin, yun ho yung ginagawang klaro, no? Hindi natin pwedeng ilagay sa prayer for forgiveness lamang, hindi natin pwedeng, at hindi natin ikinakabit sa isang method yung pag-repent. This is an inward thing na nangyayari. Ito ay galing sa Panginoon. Kagaya na nabasa natin kanina, God granted repentance. Ang Diyos ang nagbibigay din nito. Ang Diyos ang nagbibigay din ng nagbubukas din ng ating mga mata para hindi lang makita si Kristo, kundi makita yung kapangitan ng kasalanan, at ito ay pagsisihan. We say clear that you are a sinner and share the gospel. God do the convicting and unto believing. Yes, sinasabi ho natin yun na ang tao ay makasalanan, pero as Apostle Paul, ang example ho na ginigay ko, ang nilabor ni Apostol Pablo, mayroong mga pagkakataon talaga na kailangang ipakita dahil ang tao by nature, because of depravity, ay self-righteous. Ang tingin sa sarili ay mabuti. So, meron talagang pangangailangan na ipakita. And again, iba-iba ang kalagayan. Minsan may makakausap ka na tao na tila baga durug na sa bigat ng kanyang, nararamdaman niyang bigat ng kanyang kasalanan.
Hindi mo na kailangang dikdikin pa. Merong mga tao na bait-bait ang tingin sa sarili. And just merely by saying na ikaw ay nagkasala, para sa kanila, aminado naman sila, pero okay pa rin sila sa tingin nila. So again, depende sa taong ating kausap. So, kailangan natin na mabigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa bagay ho na yon. Tingnan ko lang ho dito sa atin hong comment section sa mga tanong. Nilagay ho pa dito sa ating comment section yung link sa Feministang Kristiyano. Thank you, Brother Darrell. Next po, paano po pag may sineshiran ka tapos di siya marunong manalangin and then nagpatulong siya sa iyo para manalangin? Anong gagawin natin? Tapos after manalangin, tanong tayo kung ligtas na ba siya. Anong gagawin? Magpatulong siya? Well, we can help them. Una, maaaring sabihin natin sa kanya ano yung mga aspeto ng mga panalangin na halimbawa kagaya sabi nila, so after this manner therefore pray. Depende sa konteksto ano yung gusto niyang ipanalangin. Kung patungkol sa kaligtasan, maaari mo sabihin humingi ka ng tawad sa Diyos patungkol sa iyong mga kasalanan at kilalanin mo si Kristo. Ngayon kung talagang hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pwede mo ba akong gabayan? Pwede pa rin. At paalalahan lang siya na talagang yung panalangin ay gawin niya ng seryoso at mataimtim at hindi yung pananalangin. Kasi alam niyo ho yun sa konteksto, isa ito sa mga kailangan consider. Sa konteksto natin sa Pilipinas, ang mga tao ay madalas ay may idea ng sacramentalism na ginawa mo ang isang bagay, therefore may puntos. At minsan may mga tao na pag sinunod mo ang panalangin ito, may puntos, dagdag na, at ito ay nag-uwi sa iyong kaligtasan. So, yun lang iingatan natin. Pero pagkatapos manalangin, may tanong pa ulit, tapos after manalangin, tanong tayo kung ligtas siya, ligtas na ba siya? Well, ang assumption ko, anong sasabihin ko? Well, kung totoo siyang nanampalataya. Hindi dahil kung siya'y sumunod sa panalangin, kung siya'y totoong nanampalataya kay Kristo, ligtas siya. At paano ko malalaman kung totoo kong ligtas? Magkakaroon ng ebidensya. Dahil kung totoong ligtas ka, ang sabi ng Biblia, ang banal na spirito ay nakatahan sa iyo, at kung ang banal na spirito ay nakatahan sa iyo, hindi pa pwedeng walang bunga. Hindi pa pwedeng hindi magbubunga. Magkakaroon ng ebidensya. Now, hindi ibig sabihin paglabas ng ebidensya, doon lang siya maliligtas. No, kung totoo siyang sumampalataya right there, siya iligtas na, at makikita niya hindi yung ebidensya ang magliligtas sa kanya, kung hindi magkakaroon ng ebidensya, will grow in assurance. And I hope na sagot po yung katanungan. Next po, Brother Paul, yun po bang faith only na walang repentance, ligtas po ba yun? Kailangan po ba magkasabay yun? Again, hindi natin hindi natin ano may tamang salita? Nawala yung salita sa isip ko. Hindi to one size fits all. Pero ang gusto ko lang ang pino-point out ko natin ayon sa Biblia, ang pagtawag sa pananampalataya kay Kristo synonymously ay pagtawag din sa pagsisisi. Magkasama ho yun. At ayon sa Biblia, ang tunay na pananampalataya, kaakibat talaga nito ay tunay na pagsisisi. So again, ayoko magkaroon tayo ng larawan na dapat ganito, dapat talagang bigay iyak, bigay ganito, bigay ganon, na tatama, dapat ganon yung nararamdaman, ganon yung reaksyon, ganon yung damdamin, at pag ganon, totoong repentance na yan. Ayoko magbigay ng checklist. Pag nahandun yun nga yung totoong repentance. Maaari may iba't ibang manifestasyon ito. Pero kagaya ng mga pag-aaralan natin sa susunod sa 2 Corinthians, merong pagka-realization ng pagiging makasalanan natin sa harapan ng Panginoon. At yun pala yung isang doon sa tanong kanina, basta sinabi mong ikaw ay makasalanan, yung realization na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos. Na ikaw ngayon ay nasa ilalim ng hatol at galit ng Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan. Yun yung madalas na wala. Therefore, marami mga tao, yes, alam nilang sila yung makasalanan, pero hindi nila nakikita ang pangangailangan nila ng kaligtasan. So, yung pong, sinasabi natin kasi faith alone. Yes, faith only. Pero sa Biblia, kaakibat lagi ng totoong pananampalataya. Sabi nga ni Wayne Grudem, and that is true, hindi mapaghihiwalay ito.
at ang isang tao ay totoong sumampalataya, nahandoon yung tunay na pagsisisi. Maaaring iba-iba ng antas. So hindi tayo pwedeng pagkumpara. Pero ang sinasabi ng Biblia ay nahandoon ang pagsisisi. It's a turning away from sin, from self, to God, and faith toward our Lord Jesus Christ. At hindi ito gawang tao lang. Sana makita ho natin, mapag-aaralan natin next time din. Hindi ito gawang tao lang. Ito ay kagaya ng pananampalataya. Ito ay galing sa Panginoon. Yes, tayo ang nagsisisi, tayo ang nananampalataya. Pero ang Diyos ang gumagawa sa atin nito. So pag ang isang tao, ayoko sanang magkaroon ng pagdududa. Brother Paul, pambihira, nung ako ay nanampalataya lang ako kay Jesus, baka hindi pa talaga ako ligtas. Kung totoo kang nanampalataya, at higit sa malamang, nakikita mo ngayon sa buhay mo na merong kaakibat na pagsisisi at ito'y patuloy na pagsusumikaw sa kabanalan, nahandun na rin po yun. So, ayoko sana na magkaroon ng mga pagdududa. Again, let's use the word iba-ibang intensity. Hindi natin mailalagay na one size fits all. Pero ang sinasabi, nakikita natin sa Biblia, yung tawag sa pananampalataya, andun din yung tawag sa pagsisisi. So, ito ho yung nakikita natin sa salita ng Panginoon. Ang isang taong, kasi pag totoong nakita mo si Kristo, tagapagligtas natin, hindi pwedeng hindi mo may konsidera ang totoong katotohanan patungkol sa kasalanan. Pag totoong nakita mo ang katotohanan patungkol sa kasalanan, hindi pwedeng hindi mo muna pagsisisihan. So, hindi nga siya mapaghihiwalay. So, nahandun po yun. Maaaring hindi ganun ka. Katulad na i-share ko sa inyo. Nung si Brother Paul ay naligtas in the context ng isang pray after me din. Pero right that time, hindi ko na matandaan yung eksaktong date. Kaya ko lang tansyahin. Somewhere around 1998. Maybe around July 1998. Somewhere there. Dalawang bagay lang ang natatandaan ko mula doon sa Bible study na yon. Una, ako yung makasalanan. Pangalawa, si Jesus ang tagapagligtas ng makasalanan. At ako ay nagtiwala at nanampalataya kay Kristo dun sa kanyang ebanghelyo. Kaya ako naligtas. Yun lang. Hindi kailangan ng ganitong kalalim na pagkaunawa patungkol sa pinakita sa akin ng Diyos, ako'y makasalanan. Nakita ko, delikado ako, mapapahamak ako, galit ang Diyos sa kasalanan. At ako'y nagsisi at nanampalataya kay Kristo. So, maaring hindi ito sistematikong repent muna ako and then manampalataya. No? Ito'y magkasama, ito'y nangyayari sa lahat ng nililigtas ng Panginoon. So I hope kahit paano ay nasasagot yung mga tanong. Kung meron pa ho, you can directly message me ho mamaya. Kung pwede man tawagan nyo ho kung ano man or magkausap tayo this coming Sunday upang liwanagin ang mga bagay na ito. Sawa, tayo ho ay patuloy na gabayan at tulungan ng Panginoon sa paglalim pa at sa pagka-appreciate ng kaligtasan na meron tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita at tulungan mo kami na patuloy pang maunawaan, patuloy pang lumalim, lalo't higit, hindi lamang ito mauwi sa paglalim, sa kaalaman, kung hindi ito'y mauwi sa pagbibigay papuri namin sa iyo sa dakilang kaligtasan na ginawa mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagbukas ng aming mga mata at nagbigay liwanag. Nakita namin ang katotohanan patungkol sa kasalanan. Dinala mo kami sa pagsisisi at sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami at ikaw lamang patuloy na maitaas maging sa pagpapatuloy ng aming gawain sa aming pong online prayer meeting. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po. After 5 minutes ay mag-start po ang ating online prayer meeting. Magandang gabi. Ingat po tayong lahat.